Okay, hi everyone. Ayan, magbablog tayo ulit, no? Our topic for today is conscience or konsensya. Please open your Bible to Genesis 42 verse 21. It's Genesis 42 verse 21. Speaking among themselves, they said, this has all happened because of what we did to Joseph long ago. Habang nag-usap sila, no, sabi nila, ito ay nangyayari sa atin dahil sa mga ginawa natin kay Jose matagal ng panahon. We saw his terror and anguish and heard his pleading. Nakita natin ang takot niya at ang kanyang pagmamakaawa. But we wouldn't listen. Ngunit hindi tayo nakinig. That's why this trouble has come upon us. Kaya itong mga problema na to ay dumating sa atin. Yan. So ano nga ba ang konsensya? Ang konsensya natin ang nagsasabi kung tama ba o mali ang ating mga ginagawa. Siya rin ang nagpapaalala sa atin kung yun yung sense of guilt natin, no? Yan. So, pero pwede naman matanggal yung sense of guilt na yan. Kailangan mo lang humingi ng tawad kay Papa God, syempre, at sa taong nagawa mo ng kasalanan. Yan. So, mapatawad ka man nila o hindi, ang mahalaga, tinatama mo ang pagkakamali mo. Second, iwasan mo nang gumawa ulit ng kasalanan. Kasi nga, di rin naman ikaw patutulugin ng iyong konsensya. Siyempre, lagi nandyan yan, no? Hindi lang yung konsensya mo. Pati si Satanas, tuwan-tuwa siya tuwing nasa panaginip mo siya. Kasi sabi nga sa John 10:10, di ba? Ang thief purpose is to kill, steal, and destroy. So, ang pangunahing layunin niya is nakawin ang kaligayahan mo, patayin niya yung pangarap mo, at sirain niya yung kinabukasan mo. So ano-ano nga ba ang mga mali nating nagagawa at binabagabag tayo ng ating mga konsensya? Yan. Nga pala, lahat ng sinasabi ko, nagmula to sa Bible. Touchpoint Bible yung ginagamit ko. Kahit ano pa pong Bible yung gamit nyo, pwede nyo rin po yung gamitin. So number one, maaring may nakita kang di ba? Ano-ano nga ba ang mga mali nating nagagawa at binabagabag tayo ng ating konsensya? Ba't tayo binabagabag ng ating konsensya, no? So number one, maaring may nakita kang krimen. Yan. Pero sa takot mo, di ka nagsalita. Diba? Di ka nag-witness, hindi ka nagsabi na, may nakita ko, ganito yung pumatay, sino yung pumatay. Pero hindi ka nagsalita. Yun yung number one na bumabagabag sa'yo. Kasi witness ka. Number two, pwedeng pinagsamantalahan ka. Pero sa takot mo, di ka rin nagsalita. Tsaka sa kahihiyan, di ba? Kasi ayaw mong malaman ng mga tao na nagawan ka ng mali, di ba? Pero alam mo ba, yung pananahimik mo, yan din yung pwedeng maging reason para paulit-ulit nilang gawin yung kababuyan na ginawa nila sa'yo. Kaya para sa akin, kung nagawa ka ng mali, speak up, magsalita ka, magsumbong ka, kahit kanino, authority, kahit sa nanay mo, tatay mo, o sino man, yung pwede kang tulungan para mailabas yung mga gumawa ng masama sa iyo. 'Di ba? Hindi tayo pwede manimik. Alam mo kahit kaano katagal pa yung ginawa sa yung mali, pwede mo pa rin yan i-file yung case sa kanila kahit matagal na nagawa sa iyo. Kasi hindi naman yan sa tagal eh. Pwede mo naman sabihin na nahiya ako kaya ito ko nasabi. Pero ngayon, medyo may lakas ka na ng loob kaya pwede mo nang sabihin. So yun, ah kailangan humingi ka ng strength kay Papa God na tulungan ka para sabihin yung mga maling ginawa sa'yo. Number three, ano pa ba? Ayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ayan, isa pa sa bumabagabag sa ating, no, sa ating konsensya, no, yung pagsamba natin sa mga Diyos-Diyosan, sa mga idols, di ba? Yun nakalagay yun sa Bible. Eh. So, bukod doon, kasi isa lang dapat ang sinasamba natin. Sinasamba natin, no? Hindi yung asawa mo, no? Yung asawa mo na lagi mong sinasamba. Lahat na lang ng hilingin niya, binibigay mo. Kaya nung nawala siya, sabay na rin gumuho yung mundo mo, no? Pero kahit wala na siya, buhay ka pa naman, di ba? Kaya nga kung ikaw ay nahaharap sa separasyon. Ayan, sabi nga sa Romans 8, verse 38 to 39, for I am convinced that neither death, dahil ako ay nakukumbinsin na hindi ang pagkamatay, nor life, o ang buhay, neither angels nor demon, maging anghel man o demonyo, neither the present nor the future, ang hinaharap man o ang kinabukasan, not any powers, kahit anumang kapangyarihan, neither height nor depth, kahit anong taas man yan o lalim pa, nor anything else in all creation na kahit anumang ginawa o nilikha ng Panginoon will be able to separate us
na ito ay makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal from the love of God. Yan, sa pagmamahal ng Panginoon. That is in Christ, Jesus, na kay Hesus Kristo na ating Panginoon. Yan. Exodus 20 verse 3 to 4 ang sabi, no, do not worship any other gods besides me. Do not make any idols of any kind and in the shape of a bird or a fish, sabi ganon. So, huwag tayo sasamba sa kahit ano man ng mga gawang tao lang. Okay? Number 4. O, halimbawa, ano pa bumabagabak sa atin? Halimbawa, yung nagnakaw ka, 'di ba? Gamit man, cellphone or ano man, kahit anong ninakaw mo, kahit na girlfriend yan o asawa ng kapitbahay mo, 'di ba? Basta alam mong mali at kinuha mo na hindi sa'yo, dapat hindi mo kukunin. So, yun, isa pa yun sa babagabag din sa ating damdamin. No? And what else? Number 5, pakikipagtalik sa hindi mo asawa. Yan. So, sabi nga sa Biblia, kailangan yung hindi sa girlfriend, hindi sa jowa, 'di ba? 'Yun. So, ang hirap i-gauge kasi may mga tao na hiwalay, separate sa kanilang mga asawa. Pero ngayon may bagong jowa. So, ibig sabihin ba doon, di ako makikipagtalik sa jowa ko? Well, in our world, yun, nangyayari yun. Pero, sa batas ng Panginoon, sa mata ng Diyos, ang gusto niya talaga is kung mapapahiwalay kayo sa mga pagan na asawa nyo at mag-aasawa kayo ng bago, doon pa lang sana mangyari yung intimacy na yan. No? So, yun. Hindi ko sinasabi na yung perfect ako, pero ang sinasabi ko lang, yung mga galing sa Bible, at gusto ko lang i-impart sa inyo yung mga natututunan ko. Kasi dati, di din ako palabasan ng Bible. Di din ako nagbubuklat. Nakikinig ako sa simbahan, nanonood ako ng mga sermons, gano'n. Pero after nun, wala na. Pero iba talaga yung pag may relationship ka kay God. Kaya in-encourage ko kayo na magkaroon ng personal relationship kay God. Iba talaga yung feeling. Tsaka yung mga blessing, yung mga pagpapala na ibibigay niya. Shower, buhos. Minsan sa maliliit na form. Pero pagka bawat isa yun, pag binilang mo, napakarami na yun. 'Di ba? Yung may tutuluyan ka lang na bahay. 'Di ba? Yung may hihigaan ka na kama sa araw-araw. Yung pagising mo sa umaga, buhay ka at wala kang malubhang karamdaman. May sakit minsan pero alam mo yun, we have to be grateful pa rin sa mga binibigay ni Papa God na blessing sa atin. Yan. So aside from that, since alam mo naman na panay ang ulan, 'di ba last time panay ang ulan, panay ang bagyo. So alam mo na sometimes may mga stagnant water doon sa plant natin, no? So maganda pa rin na tinatapon mo yung tubig na naiipon doon. Yan, para hindi siya may stagnant water. Aside from that, wag ipang bahala, no? Kasi baka mamaya magka-dengue kayo, magkalamok, no? Ano pa ba? Ito, nasabihan ka ng madulas na ang kalsada pero wala ka namang ginagawa para kuskusin yon, 'di ba? Yan. So dapat wag natin ipagwawalang bahala. Basta tigilan na natin gumawa ng mali. 'Yun ang pinaka-importante, no? At saka sabi nga hindi tayo responsable sa mga ginagawa ng iba, pero ano sabi dito? Pero meron tayong responsibilidad para paalalahanan sila. So kung alam natin na may mali sila, sabihan natin sila ng maaaring consequences ng mga kasalanan nila. Yan. Sabi nga sa Luke 12 verse 48, yan. To whom much is given, much is required. Di tayo pwedeng manahimik lang. Kailangan natin silang gabayan. Meron ka bang kilala kahit na mabuting tao na siya, biglang na-addict sa masamang bagay? Kailangan mong pagsabihan yan, yung tao na yun, sa mga ginagawa niya. Sabi nga sa Ezekiel 3 verse 20, if good people turn bad and don't listen to my warnings, kung ang mga mabuting tao ay naging masama at hindi nakikinig sa aking mga paalala, they will die. Mamamatay sila. If you don't warn them, kung hindi mo sila pagsabihan of the consequences,
yung mga mangyayari, then they will die in their sins. At sila ay mamamatay sa kanilang kasalanan. Their previous good deeds won't help them. Hindi sila ito tutulungan. And I will hold you responsible for demanding your blood for theirs. Ayan, parang tumigil. Ngayon, kadalasan iniisip natin ang kahihiyan ay isang negatibong pananaw, isang masamang pagkilos upang masira ang ating pagkatao. Ngunit ang kahihiyan ay humahalin tulad din sa masakit na pangyayari na ginawan tayo ng mali. Isang klase ng kahihiyan na ito ay nararamdaman natin kapag tayo ay bumigay sa kasalanan. Dito rin natin nararamdaman ang natural na pagkilos ng ating konsensya. Paano bang mararamdaman mo kung may taong nag-video ng ating mga pinakamalalang kasalanan at inilagay ito sa national television, sa YouTube, sa Facebook. Diba? Yung klase ng kahihiyan ng guilt ay ang natural na responde ng ating konsensya na na-witness laban sa atin ng ating kasalanan. Di nakakapagtaka, namumula tayo at nahiya at kinakailangan tayo ay humingi ng kapatawaran at pagkakaayos. Pero, ngunit kung di na natin nararamdaman ang kahihiyan, tayo ay gumagawa ng magaling na trabaho sa paggawa o pagtago ng kasalanan o pagwawalang bahala sa ating konsensya. So, yan. So, since ang topic natin is konsensya, I hope nakatulong tong video na to sa inyo. At kanina nag-lag, so sorry kasi hindi pa ako sanay gamitin tong gadget na to, no? Hiniram ko lang. So, pero trinay ko i-pause para mag-continue. So, let's pray, no? Heavenly Father, we come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. To the power of your name, I destroy, cast down, shattered any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. So, po ko, Ama, humihingi po ko ng tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen.